Ako po, nag-comply ako doon sa hinihingi ng PDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, ngayon ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective here. Kung ikaw PO1, nalalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, na-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PO1 ka, may lumabas na order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Salita about that drug hole sa Batangas. You want to share something? Meron kang, what's that? A question or an... Yes, sir, yung lang confusion nung mga tao. Gusto ko lang, gusto ko ding batiin yung, yung liderato ng Philippine National Police. Yes. Tungkol doon sa, sir? Tungkol doon sa drug hole. Kaya lang, meron lang kaming tanong tungkol doon sa, ano ba ito talaga? Anti-drug operation o talagang checkpoint? Sir, Yun lang po yung, kasi may mga lumalabas na di umano ito anti-drug operation. Pero may nagsasabi ito hinuli as a checkpoint. Ito hindi pa nagsisimula yung hearing patungkol doon sa sinasabing PDEA leaks. Yung mga dokumentong di umano ay kinasasangkutan nitong alias Bongbong Marcos at isang artista. Pero nais nang pumapel nitong ex-PDEA agent na si Jonathan Morales at ang dating ay gusto niyang lagyan ng pag-aalinlangan o pagdududa kung ito ba ay operation or sadyang checkpoint lamang. Yun nangyaring panghuhuli ng droga sa Alitagtag, Batangas. Bakit naman kaya siya concerned dito? Hindi naman siya yung senador. Resource person lang siya dito. Kung babasahin niyo ang galawan nitong ex-PDEA agent Jonathan Morales, umpisa pa lang negatibo na siya. Negatibo siya sa administrasyon, negatibo siya sa PDEA, negatibo siya kay PBBM. Bakit kaya? Dito pa lang mukhang basang-basa na siya ni Senator Bato de la Rosa, kaya binara siya. Hindi sa executive session, yes, alamin sir, ko yan. Pero hindi ka kasama doon. Yes, sir, You're not invited in the executive session. Yes, kami lang mag-uusap doon. Malalaman natin yan. So, at sinabi magkakaroon ng executive session at hindi siya kasama. Wala naman kasi talaga siyang papel doon. So bakit niya pa pinangungunahan yung chairman na si Senator Bato de la Rosa? Basahin natin kung ano ba ang dahilan bakit lumabas o napalabas itong si Jonathan Morales. Sabi niya wala daw siyang kaalam-alam, partner. Wala Si Jonathan Morales, ito yung dating PDEA agent. At siya daw yung witness ni nung isang vlogger, si Maharlika. Siya yung witness, okay. Actually, di ba mga kayubi, parang nagkaroon na to ng interview. Para may isang vlog na lumabas itong si PDEA agent Jonathan Morales sa isang video. Hindi na siya active doon sa PDEA. Nasa labas na siya, okay. Partner. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito yan pong mga dokumento nyo niya, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandun yan. Okay. Yan po, ganun po. Kaya nga sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit
yung mga ganyang kahalintulad na ano. Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe, yung nailabas, yung ano na yan, ano. Ngayon, ang ano po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya diyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. So, una muna, ano ang dahilan para ito i-hearing ni Senator Bato? Okay. Siyempre, iisipin ng ibang tao, partner, si Senator Bato, bakit niya pa ito tinawag kung sinabi naman na fake ng PIDEA? Yeah, exactly. Yung dalawang dokumento. Yung pre-operation report saka yung isang authority to operate. PIDEA, kinumpirmang peke ang mga kumakalat na dokumento tungkol umano sa anti-drug operation laban po kay PBBM noong 2012. Nilinaw po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na peke po ang sinasabing operational document na nagsasaad na naging subject ng isang anti-illegal drug operation noong 2012 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito yung dokumentong Authority to Operate at Pre-Operation Report na parehong may petsang March 11, 2012 na kumakalat sa social media. Binirperika ng PIDEA ang mga naturang dokumento sa pamamagitan ng kanilang Plans and Operation Report Management Information System o PORMIS at nakumpirma nilang walang ganoong operasyon na nakatala sa nasabing petsa. Tiniyak po ng PIDEA ang kredibilidad ng PORMIS. May feature umano ito para hindi basta-bastang mapasok o mapakialaman nito man ang mga naitalang operasyon. Naka-serialize at naka-record nila sa naturang database ang lahat ng pre-operation documents ng ahensya. Ginawa po ng PIDEA ang paglilinaw kasunod ng paglabas ng isang post ng vlogger na si Maharlika kung saan tampok ang dalawang dokumento. Pinalalahanan ng PIDEA ang publiko na mag-ingat po sa mga fake news, lalo ngayon na may artificial intelligence na may kakayahang gumawa ng mga makatotohanang peking video, litrato, dokumento at iba pa. Tiniyak din po ng PIDEA ang kredibilidad ng kanilang Plans and Operations Report Management Information System. Correct. Diba? So bakit pa ito, ayan, yung pre-operation report saka yung authority to operate. Ayan. Binuhay pa uli ito. Bakit mo pa hihiring kung sinabi na ng PIDEA na ito ay fake? Diba? Kasi dinapay nga siya. Okay. So, alin ba na una? Itong post o kaya tumawag siya ng hearing? Kasi nauna na kasi ito, di ba? Napag-usapan na natin to dati, partner. Oo, yung mismong dokumento. Oo, lumabas na kasi fake. siya. Oo. Ngayon, ang gusto niya, ang sabi niya, ang concern niya dito is malaman kung totoo may nag-leak. Kasi, hindi yung sinasabi na bayat siya. Oo, bandang dulo yan, partner. Bandang dulo na yun. Yan, okay. oo. Hindi so, ang nangyari dito, titignan niya kung may leak ba talaga na mga sensitive na documents like this. Ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. PIDEA conducted an investigation on the matter. Based on our investigation, the PIDEA and this Honorable Senate Committee cannot expect any genuineness from Mr. Morales on the following reasons. On the screen is his PIDEA personal data sheet in the custody of PIDEA. Morales misrepresented himself when he applied with PIDEA in 2008 by intentionally omitting that he was previously charged and in fact dropped from the rolls or dismissed as a member of the PNP. He should have been dismissed earlier or denied employment by PIDEA should his perjured statement in the personal data sheet that he submitted had been timely discovered. Under oath, Morales did not disclose that he was earlier dismissed from the PNP. Morales joined the PNP in 1993 and was dropped from the rolls twice. Mr. Morales was appointed in April 26, 1993, and a little over a year only, he was dropped from the rolls in April 25, 1994. After getting reinstated in the PNP on December 13, 1997, a gap of 3 years, Morales got suspended
from July 1 to September 29, 2007, and again dropped from the rolls on August 28, 2008. In 2009, Mr. Morales was hired as an Investigation Agent 1 in PIDEA. In the PDS that he submitted with his application, Morales made it appear as if he did not have a broken service in the PNP. There was continuity in his assignments. The PIDEA likewise dismissed him from the service in November 21, 2013 for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Attendant accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, disqualification from employment in the government service, and bar from taking civil service examinations. Morales appealed this decision before the Civil Service Commission, the Court of Appeals, and the Supreme Court, but all appeals were dismissed. Apart from administrative cases, criminal cases were also filed against Morales for robbery extortion before RTC of Quezon City, Branch 76, but the case was dismissed on July 24, 2014. He was charged by Mark C. Tan and Judy Tan in the amount of 8 million pesos. Violations of Section 91 and 92, Article 11 of RA 9165. Failure to testify and bungling. This is before RTC Branch 79 in Quezon City, but Morales was acquitted on November 30, 2023. Violation of Section 92, Article 11 of RA 9165. Bungling before the Office of the City Prosecutor, San Fernando City in Pampanga, but was dismissed on February 3, 2016. Violation of Article 180 of the Revised Penal Code, false testimony, with criminal case number before the Municipal Trial Court in Cities in San Fernando, Pampanga, Branch 4, which is still pending. This statement is not meant to preempt the noble purpose of this inquiry, but simply to aid the Honorable Senate Committee in discerning the intent behind the allegations of Mr. Morales. Last April 16, 2024, I sent a letter to the Honorable Chairman of this committee stating therein that all the allegations of Mr. Morales in his letter are fabricated and have no basis. We submit to the Honorable Committee in the interest of upholding the truth. Ano sa tingin ninyo? Mayroon ba kayo nararamdamang galit nitong si ex-PIDEA agent Jonathan Morales sa PIDEA? Dahil ginagawan daw siya ng mga kwento at kinasuhan pa siya. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga mga ibinato nilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po, nagtataka lang po ako, sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po, nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako Nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Nananahimik po ako Pansinin niyo yung style dito ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales. Dito pa lang, gusto niya nang ipakita na yung dokumento na sinasabing gawa niya, yung pre-operation report at authority to operate, pati na yung memorandum, ay talagang parte ng dokumento ng PIDEA. Hindi niya pa napapatunayan, ha? Ang sabi niya agad, bakit kailangang lumabas itong dokumentong ito? So, sa utak natin, sa utak ng mga viewers, dapat lumabas at mapakita niya na yung dokumento ay totoong existing. Okay? Pero ang basa ko, mga kayubi, dito, meron din kasing pinupunto yung Jonathan Morales. Okay. Kasi, nung dinideny ng PIDEA na ito ay totoo, kasi wala doon sa records nila. Wala doon, dala kasi daw nila yung parang naka-binder na record. Walang pumasok na ganong info doon sa records nila. Yung record nila, lahat nandun yung report. Yes. Yes, sir. Right. Totoong wala pong formis pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring ganun sa opisina nila nung panahon na yun. Sino yung apat? Yung apat. Yun lang.
Take your seat. Take your Sorry, seat. sir. Correction. 8 po sila. 8. 8. Yung record nila, lahat nandun yung report Yes. sa mga ginawa nilang mga operasyon. Oo. Naka-file. Naka-file. Oo. So wala doon yung sinasabi niya ang dokumento. So nung sinabi ito nung mga taga-Bideya, nag-iba siya ngayon, nag-switch siya ng issue. 'Di ba? Napapansin ko kasi magaling mag-switch yung Jonathan Morales sa issue. Kaya sabi nga ni Senator Bato, ang issue lang dito is kung totoo yung dokumento at kung nag-leak. Kung totoo man na may dokumento, bakit nag-leak? Oo. Pero nasi-switch kasi yung mga issue because yun yung ginagawa ni Jonathan Morales. So nung sinabi na ito ay fake, tandaan nyo mga kayubi, nag-switch siya doon sa sinasabing issue na dapat na ilabas din. Dapat yung mandato daw ng PIDEA alamin yung katotohanan. Bakit daw allegedly 2 minutes lang lumabas na daw yung drug test result ni Pangulong Bongbong. Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum and ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat Siguro, it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at that time. Sino bang director ng time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po pwede naman po siyang mag-utusin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay. So kung pansinin nyo mga kayubi, hindi yun yung issue Hindi yun yung issue. Ang issue yung about documents na allegedly Nag-leak. Na sinasabi rin nagawa niya. Okay? Pero nung sinabing hindi at wala sa records, switch siya sa ibang issue, sinabi niya Sa drug test naman. So dapat daw talaga na kumbaga dapat ituloy. Kung may dapat na gawing drug test, magpa-drug test. Diba? Kasi yan ang mandato ng PIDEA. Na kung ano yung ginagawa nyo sa ordinaryong tao, gawin nyo rin kahit sino pa. So mapapansin nyo, doon siya papunta. Nawawala na siya sa issue. Papunta rin siya sa gusto ng ibang mga vloggers na nagpapapilit kay PBBM na magpa-drug test. Doon siya pumupunta. Samantalang ang issue is kung yung dokumento ay totoo o hindi. Okay. So yun yung nakita ko. Meron siyang gusto dito na mangyari. Diba? Na ituloy ang drug test. Kung talagang may mandato ang PIDEA, dapat kailangan nyo mag-imbestiga at ang dapat mapilit kung kailangan magpa-drug test, especially mga leader to. Parang ganun yung dating. So, pero sabi nga niya, wala naman daw siya mapapala. Kasi, syempre, hindi na siya parte ng PIDEA at sampal daw ito sa mga katulad niya dating alagad ng batas na lumabas na daw, nag-leak na daw kasi yung info. Ang sinasabi niya nag-leak ng info, partner, ay itong pre-operation report at saka yung authority to operate. Okay. So, itong tanong natin. Lumabas na sa publiko. Ang una muna nating tanong, yung bang lumabas sa publiko ay totoo?
'Diba? Kasi parang ayoko nga yung naging conclusion dito sa bandang dulo. Parang lumalabas na hindi to dapat mag-leak. 'Di ba? Hindi dapat mag-leak yung mga ganitong klaseng dokumento. Kasi may ahas diyan, sabi ni Senator Bato. May ahas diyan sa PIDEA. Mayroon siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan. At kung narinig ko yung sinabi rin ni Maharlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng PIDEA. So in that case, kung maging totoo man yun, you are treading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas. Ahas talaga, kung tutusin. Ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung totoo na meron, ha? Kung totoo meron. So, ikaw, dinideny mo na wala talaga. Yes, Your Honor. Ay, teka lang. 'Di ba? Ulitin natin. Bakit mo sasabihin na may maglilik kung wala namang dokumentong naglilik? Oo. Doon muna tayo, wag ka munang pumunta doon sa result na paglilik. Punta muna tayo kung totoong may dokumento. Ano, Although maganda naman partner, yung pagkakabasa niya na, sabi niya ganito, kahit may ganyan dokumento, mahaba pa ang tatawirin yan. Hindi ibig sabihin na nireklamo kung itong taong to, pinagbintangan dito, totoo na yung nilalaman yan. Kasi kahit ako, sabi niya ganon, pwede ako maging biktima ng ganitong klaseng gawang kwento. Diba? So hanggat hindi yan napapatunayan hanggang dulo, hanggang korte, wala yan. Baliwala yan. Totoo naman. So maganda yung analysis doon. Oo. Yes, saka in fairness to those people, di ba? Matagal ka na investigador eh. Alam mo yan, ito information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag validate mo dito, kung mag-positive man or mag-negative, kakandak ka pa ng actual operation. Pag kandak mo ng actual operation, mag-negative ito or mag-positive. Kung mag-positive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung magpapasa ito sa piskal, ipapile sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either ma-convict man siya or ma-acquitted. Napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? I-analyze lang natin mga kayubi Okay. So sabi niya, ang sabi nga nito ay itong dokumentong to, tinanong siya, bakit walang control number? At bakit wala doon sa parang binder sa record? Oo. Ang sabi niya, pansin niya di ba to? Tanong niya kay Morales. Tinanong. Okay. Bakit? O kaya, kapag katapos ng informant, tama ba? O informant na mag-report sa'yo, ano nangyari? Di ba? Kasi may report ka eh. Ang sabi ni Jonathan Morales, hindi natuloy. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa hindi naman kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po. Continue. Later on po, bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag yun nang tuloy kasi merong utos sa taas sa Malacanang. Sinong nag-utos? May binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Second Lieutenant pa kami noon, siya ang unang nakapatay sa isang paruhinog.
yung kapatid nung yung pinaka-leader ng Kuratong Baliling. Nung napatay niya yung isang kapatid na Paruhinog, siya ang isto ng province ng Misamis Occidental PPO. Siya ang intelligence officer. Inoperate nila, napatay nila yung isang Paruhinog. And after that, yung buong team niya sa intelligence section ng Misamis Occidental PPO, isa-isang pinatay ng Kuratong Baliling. 8 sila na nag-operate noon, pagpatay doon sa kapatid ni Paruhinog, dandahang pinatay hanggang naubos yung tauhan niya na 7. Siya na lang ang naiwan. Kaya siya inilipat ng PNP or ng Philippine Constabulary dito sa Camp Crame para i-secure yung kanyang buhay dahil papatayin siya ng Kuratong Baliling. And I don't think my late classmate, kung talagang may ground siya na dapat panindigan niya yun. Ilalaban niya yun. Depende na lang. Kung talagang mabigat ang pressure, manggagaling sa taas, ay baka pwedeng magbago siya. Pero alam ko, yung integrity ng tao na yun, nasa langit na siya ngayon. Pasensya na kayo. Humahanga ako doon sa classmate ko na yun. Dahil magaling yun, matino yun na tao. Dito kasi medyo nakakataka at nakakaduda itong sinabi ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales. Lumalabas kasi na mula sa kanyang pag-interview ng informant, mukhang dumiretso kaagad siya sa DDGO na itong sinasabi niyang ASEC Carlos Cadapan. Samantalang dapat pagkatapos niya kung totoong may na-interview, diretso agad siya sa team leader niya na si Chief Francia. Bakit siya diretso kay DDGO? So sabi nga dito ni General Lasso, marami pa ring pagdadaanan yan. Hindi ka dapat dumiretso sa DDGO kung totoong meron ngang ganitong klaseng insidente ng pag-i-interview sa isang informant. Ngayon, sinabi ni Senator Bato, kilala niya si ASEC Carlos Cadapan, isang matino at straight na pinuno. So sino ba ang dapat paniwalaan? Itong straight na pinuno o itong isang taong marami na ring kinasangkutang kaso? Walang natuloy na operasyon. Diba? Yun na. Kung nandoon ka, isipin natin itong mga ka-UB. Sige, kung sino man yun nandito at may alam sa gintong klaseng operasyon, alam ko Master Pogi, Tal-Attack, meron pa kayo, pwede kayo magbigay ng additional info. Okay? Kasi partner, ang pagkakaalam ko, pagkatapos na merong informant, di ba, may informant, yung team leader ang tatawag sa tao na magsasagawa ng operasyon. Yung sasama sa operasyon. Niya yun Yung ang sasama sa operasyon. Okay. Igagather niya yon, pipiliin niya yung miyembro ng team niya at may team leader. Okay? Tapos yung team niya, syempre sino yung magiging kung sino yung mga papel-papel nito. 'Di ba? Sa gagawing operasyon. So dapat doon pa lang may okay na si team leader. 'Di ba? Kung sinasabi ni Jonathan Morales na hindi natuloy. Kaya ito lang kung sinasabi ni Jonathan Morales na hindi natuloy, kumbaga hanggang doon lang siya sa kwento, bakit nagkaroon ng pre-operation report? At saka authority to operate?